Ayun, good morning sa ating lahat. Blessed Sunday everyone. Ayan, nakita niyo naman naglalakad ulit ako. At ayan, dahil maaga pa, ang aga ko ring naligo, no? Ang aga ko ring naligo kasi nga mainit. Mainit yung pakiramdam ko. Basta mainit na rito. Syempre, summer na. Dahil summer na. At nagtimpla pa rin ako ng kape. Yan, nagbaon pa rin ako at bumili pa rin ako ng aking aalmusalin. O, di ba? mas mahal pa yung almusal ko kaysa sa lunch at saka sa dinner, sa totoo lang guys. Syempre, kailangan din nating mag-almusal bago tumambay o kaya kung ano yung gagawin natin, diba? Ganun yun. Ito, diba? Ito ngayon yung kagandahan dito, no? Pag holiday, di ba, pag rest day, gano'n, di ba, get together sa mga friends na kung sino yung nandito ngayon, di ba, ayun lang, yung mga OFW, no, na nandyan sa iba't ibang sulok ng mundo, no, mag-ingat po tayo, no, mag-ingat po tayo, dahil marami na ngayon mga nagaganap, no, maraming mga sakit ang dumadapong, di ba, dahil sa sobrang init. So ingat po tayo guys, mainit na talaga. Hindi lang naman sa Pilipinas mainit guys eh. Kahit dito, kahit sa yung pag wala ng winter, pag wala na yung grabe, mainit talaga, grabe guys. So yun nga guys, mag-ingat-ingat po tayo. Sa totoo lang, ang hirap, no? Ang hirap ng buhay abroad, di ba? Pero mas mahirap naman sa Pilipinas pag wala namang di ba? Wala namang teka lang, pag wala naman talagang kinikita, di ba? Pag walang trabaho, mas mahirap 'yon. Di wala kang inaasahan. Dito, kahit na medyo pabanding-banding ng konti, minsan naman ups and down yung trabaho, di ba? Hindi naman lahat ng okay yung trabaho at saka alam nyo guys, sa totoo lang, Monday to Friday magaan yung trabaho ko. Pag Saturday lang talagang as in talagang halos mag-general cleaning ako, no? Mag-general cleaning ako. So ayun, dun lang naman ako nahirapan. Monday to Friday hindi. Kasi nga lumalabas ako, ganon. So ayun, ganyan talaga yung buhay OFW. Pero wag nating kaligtaan yung ating sarili, no? Katulad niyan kahapon sa akin, ikukwento ko lang guys anong nangyari sa akin na hindi naman ako artista pero sinishare ko lang, no? Kasi guys, kahapon naglalak yung pangako dito sa left side, no? Kasi naisip ko yung mga posibilidad na bakit nangyari yung ganoon na masakit. Hindi naman siya masakit na masakit, kumbaga natakot lang ako na ayaw kong ibuka masyado yung aking bunga kasi nung magtututbrush na ako na umaga guys, syempre pagagising magtututbrush na ako, no, nangyari ibubuka ko na yung bubuka ko yung bunga ko, hindi siya parang mahirap ibuka, yun pala naglock na yung aking naglalak siya. And then ang ginawa ko pagka ko nyan, binihilot-hilot ko siya pero hindi talaga, as in talagang hindi ko siya maibuka kahit na pagtututbrush ba, hindi ko siya maibuka. So ayun, ang ginawa ko guys, mumog pero hindi siya talagang grabing yung pagbuka ng bunga, hindi, ganyan lang tapos sinugas ko yung kung ano yung natutbrushan ko dito lang sa harapan, hindi ko na natutbrushan yung pinaka dulo, kahit manubila, hindi na, as in mumog talaga ang ginawa ko. Tapos mouthwash yung ginawa ko. Tapos nung iinom na ako ng kape, habang hinihilot ko siya guys, hindi talaga kayang ibuka, as in talagang nakalak siya, ganyan lang yun, ganyan lang yung buka niya, ganyan lang talaga yung tsura niya. Hindi mo talaga magaganon ba? Hindi, kasi pag pinilit mong ibuka, hindi na yan magsasara, mahirapan yan magsara. Kaya ang ginawa ko, in-steady ko muna siyang ganyan, hilot-hilot, hindi lang hilot guys, inaanon ko siya ng mainit na tubig, and then syempre naibuka ko naman ng konti, naigupa ko ng mainit, kaya napapaso yung dila ko guys,
pati yung labi ko napapaso siya. Kasi nga sa sobrang mainit yung naiinom ko. So ayun, natakot ako. Sabi ko baka, tapos sabi ko siguro isang oras lang naman to magre-relax na yung aking panga. Sabi ko, hindi pa rin. Mabot na ng alas 10. Wala pa din. Ayaw pa din. Hindi, nakapag-prepare na ako ng almusal ko. Almusal, yung tinapay. As in, sabi ko sa inyo guys, kahit yung tinapay, no, hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya yung tinapay niya. Hindi niya kinaya. Alam nyo, kahit na isaw-saw ko sa kape yung tinapay, pero nakapagpalaman na ako, sinubukan ko ha. Subukan akong ganon. Tapos once na ginalaw ko yung dila ko masyado, ginalaw ko yung, siyempre magaganon ko siya eh. Gaganon ka. Para manot-not mo yung di ba, para manot mo yung tinapay na may kape. Siyempre malambot na yun. Hindi pa rin kaya guys. Hindi ko siya kayang ganunin kasi nga gumagalaw yung ko. Gumagalaw siya talaga. As in talagang nakakatakot na igalaw ng husto. So yun, no choice talaga na kundi humigop na lang ako ng kape. Grabe, humigop ako ng kape. Wala pa din hanggang sa hindi ko na talaga kaya. As in talagang umabot na ng alas 11. Ayaw talaga. Hindi talaga siya hindi talaga siya nakisama. Kahit kumuha na ako ng wafer na yung malambot ba. Tapos sinusok ulit sa kape guys. Grabe no. Sinusok ulit sa kape. As in talagang gaganunin ko siya. Hindi ko siya kayang kagatin ba? Hindi ko siya kayang kagatin. Hindi talaga. As in ito lang yung konti lang yung gumagalaw. Kahit yung paglunok ko, okay naman yung paglunok. Kaso nga lang, hindi ko lang siya mabite talaga siya. Parang na-stuck talaga siya. Sabi ko, kahit na isang wafer man guys, hindi ko man siya naubos. Kasi hindi talaga kaya. Hindi ko na pinilit hanggang sa inabot na ng gutom na ako. Syempre, di ba, lang yung ininom ko, kape lang. Tas yun na. Ayun, yung nangyari na yun. So, ang ginawa ko, no, nagluto ako ng porridge na lang para lunok ng lunok. Yun na lang naisip ko kasi wala namang kikilo sa akin para sa akin, di ba? At saka naisip ko gutom na talaga ako. Kaya kailangan kong buti na lang kamo nakakahigop ako ng kape. Ayun, higop ako ng kape siguro. Tas hanggang kasaka massage ako ng massage ganun. Ayun, siya. Umayos naman siya ng kahit papano. Tapos ang ginawa ko, kumakain ako ng porridge, hanggang sa sabi ko, naiinguya ako na ng konti. Siguro habang tumatagal na nang naiinitan, nagkakaroon siya ng ang tawag dito, paggaling na yung ko. Kaya yun, naging okay na siya kahit papano. Ayun, naimasmasan ako. Sabi ko, at tas nagaganon ko na siya ng konti, pero dahan-dahan pa din. Hindi pa rin ako nagpapakampante na anihin ko talaga, di ba? Tapos yun, hanggang sa nung nag-okay na, binapractice ko sa talaga siyang ganunin, inguya-nguya, para naman sabi ko, baka mamaya kung mapano na ako, ayaw ko magpa-doktor ulit. Kasi sabi ng boss ko, sabi niya, kasi sinabi ko sa kanya, tapos sabi niya, pumunta ka na sa doktor, sabi niya gano'n. Sabi ko hindi, kasi nasabi ko na yun sa doktor dati pa eh. Sinabi ko na yan na nagaganyan na rin ako, hindi lang ngayon. Sabi ko, yun yung nakatrigger sa akin siguro yung pagnguya ko ng matigas. Pero ang kinain ko lang naman nung gabi, bago ako nagising ng umaga, is yung meatball lang. Yun lang naman yung matigas, at saka yung nag-noodles kasi ako eh. At saka yung yung gulay. Kasi dito ko lahat nginunguya sa kabila eh. Wala dito sa kabila kasi hindi ko nilagay yung pustiso ko. So walang halos ngipin dyan na binabanggaan na pag nangunguya, wala. Pero tinatry ko na ngayon na dito ako humuya sa kabila. Para hindi naman siya Tas yun,
yun yung ano ko, yun yung napansin ko, no, na ano talaga sa aking ano, dito sa pangako. So ayun, lesson learned. At saka isa pa guys, yung nung natulog kasi ako nung gabi, naisip ko, nagunan kasi ako yung ano, alam mo yung unan na pag nagtravel yung maliit na unan, tapos may ano, may hole doon sa gitna. Ginamit ko yun. So dito ko sa kabila diniin. So parang dito na stuck siguro yun, parang nangalay ba. Ayun, siguro nung nangalay na ganon, hanggang sa na-stuck na siya ng ganon. Siguro yun din ang isang nagpa-trigger sa ano ko, no, pag pa-stuck ng aking ano, panga. Ayun. Doon sabi ko nung kagabi nga, sabi ko hindi ko nagagawin yun, hindi na ako mag-uunan ng ganon na unan. Sabi ko siguro mag-uunan ako, pero yung nakatihaya na mataas talaga, hindi yung ano nakatagilid na, kasi nga na ano siya, na stuck siya eh. Siguro nag-freeze yung ano niya, sobrang ngalay. Ayun, nag-stuck siya. So natakot talaga ako, no, na sobrang takot ko kasi mahirap magpa-hospital dito na anuhin mo yung panga mo. Tas nung naka-recover na ako guys, hinilot-hilot ko siya, talagang minasans-massage ko, nilagyan ko siya ng, kasi white flower lang yung sa akin. So minasans-massage ko para lang mag-okay na siya ng tuluyan. Tas nung gabi, light pa rin yung kinain ko, yung porridge pa din ang kinain ko, at saka konting gulay, pero hindi na ako masyadong nagnguya kasi sa sobrang na-alarm kasi ako. Kasi guys, ilang beses na nangyari sa akin yan na sobrang na nahirapan talaga ako na magnguya. Kahit na yung maghikab ka ba, di ba? Parang ano eh, pag naghihikab ka, as in talagang nakakatakot, mapapahawa ka sa panga mo, mapapahawa ka sa bunganga mo na mahirap siyang ibalik. So ayun yung lumalagotok ba. Hindi ko lang alam kung ano to eh. Pero nag-ano na ako sa doktor, nagpa-x-ray na rin ako na nagaganito nga ako, pati yung back ko at saka yung mga kamay ko nagka-cramp siya, nagnanambness, yung mga ganon. Yun, pinaano ko na yan sa doktor. Wala naman finding, tas binigyan lang ako ng vitamins, B complex ba yun, binigay sa akin. Ayun, for 3 months, and then nagpa-check up ulit ako. Ayun, sabi niya continue ko lang yung yung tawag dito, yung vitamins na yun, and then syempre may ininom pa akong maintenance. So ayun, tas uminom pa ako kahapon ng alam nyo, ang bilis kong uminom ng vitamins ko kahapon, baka ako makatulong yun. Pero syempre yung vitamins na yun, hindi naman agad-agad mag-aano sa katawan mo eh. Kasi imbis na gabi ako uminom ng ng vitamins, hindi na tuloy ako ng umaga. So natakot lang ako. So lesson learned na hindi na ako mag-uunan ng yung may hole na yun, at saka nakaano yung aking panga, nag-freeze siya, nag-ano siya doon. So ayun, hanggang dito na lang guys, share ko lang yung aking experience tungkol sa aking panga. Ayun, mamaya maghahanap ako ng beetroot ko. Bye bye, see you next vlog. Thank you for watching guys.